Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Kung ikaw ay nasa Iran, tumakbo ka at lumayo ka hanggat maaari. Dumarating na ang Estados Unidos at dala nila ang pinakamapanganib at pinakanakamamatay na mga pambobomba sa buong mundo. Ang fleet ng Northrop B-2 Spirit Stealth Bombers. Kung hindi makikipag-usap ang pamahalaan ng Iran at mga rebeldeng Houthi, maaaring ang mga nuclear bomb na ang magsilbing alarm clock sa Iran at sa mga lugar sa Yemen na okupado ng Houthi, hindi ito banta lang o haka-haka. Totoo ito, nakalipad na ang mga bomber ng Amerika patungong gitnang silangan. Tapos na ang pakikipaglaro, wala nang Mr. Nice Guy. Naghahanda na ang Estados Unidos para sa digmaan laban sa Iran. Nagsimula nang maglabas ng seryosong babala ang mga opisyal ng gobyerno ng Amerika, habang kasabay nito ay papalipad na rin ng mga B-2 Spirit Bombers, ang mga eroplanong halos hindi makita sa radar. Ilang B-2 bomber na ang natukoy na papunta sa Diego Garcia, isang isla sa Indian Ocean na may napaka-sopistikadong base militar. Ayon sa satellite imagery, may naitalang 3 C-17 cargo planes at 10 aerial refueling tankers na nakadeploy na sa Diego Garcia, isang estratehikong teritoryo ng Britanya na matagal nang ginagamit ng Estados Unidos para sa mga airstrike sa gitnang silangan. Ginamit din ito noong Operation Enduring Freedom sa Afghanistan noong 2001 at Operation Iraqi Freedom noong 2003. Ang lokasyon ng Diego Garcia ay perpekto, malapit sa mga target pero masyadong malayo para maabot ng missiles at drones ng Iran at ng mga Houthi. Ang pinakamahabang abot ng ballistic missiles ng Iran ay tinatayang nasa 1,242 milya, samantalang ang layo mula sa Indian Ocean patungong Iran ay mahigit 2,358 milya. Bukod pa rito, may prepositioned military ship squadrons ang Estados Unidos sa isla na puno ng armas, sasakyang pandigma at iba pang gamit para sa mabilisang deployment. Kasabay ng pagtindi ng opensiba laban sa mga Houthi, pinalalakas ng Administrasyong Trump ang presyur sa Iran kaugnay ng suporta nito sa mga militante sa Yemen at sa programang nuklear nito. At sa tuwing may deployment ng B-2, alam mong seryoso na ang sitwasyon. Noong 2022, 4 na B-2 bombers ang ipinadala sa Australia, isang hakbang na malinaw na pahiwatig sa China at iba pang potensyal na kalaban. Ngayon, ang pagkakaroon ng parehong bilang sa Diego Garcia ay malinaw na babala sa gitnang silangan, partikular sa mga Houthi at Iran. Simula pa noong atake ng Hamas sa Israel noong 2023, inilunsad ng grupong Houthi ang mga opensiba laban sa mga barkong pangkalakal at dayuhang puwersa sa Red Sea, pati na rin sa mismong Israel. Noong Oktubre, ginamit din ang B-2 bombers sa mga opensiba laban sa base ng Houthi sa Yemen. Simula nang maupo muli si Pangulong Trump, naging malinaw na hindi na magdadalawang isip ang Amerika na gumanti. Aniya, anumang karagdagang atake mula sa mga Houthi ay tutumbasan ng matinding lakas at walang kasiguraduhan na doon lang ito magtatapos. Dagdag pa niya, mula ngayon, ang bawat putok ng armas ng Houthi ay ituturing na putok mula sa Iran at ang Iran ang mananagot. Ayon kay Defense Secretary Pete Hegseth, ang kalayaan sa paglalayag ay hindi pwedeng hadlangan. Kung hindi hihinto ang mga Houthi, tuloy-tuloy ang kampanya ng Amerika laban sa kanila at sa Iran. Isa pang malaking isyu ay ang hangarin ng Iran na magkaroon ng sandatang nuclear, isang banta hindi lamang sa Israel kundi maging sa Amerika. Mula nang manungkulan muli si Trump, tinutulak niya ang isang bagong kasunduan sa Iran ukol sa kanilang nuclear at missile programs. Ayon sa ulat, nagpadala si Trump ng liham kay Iranian Supreme Leader Ali Khamenei sa tulong ng UAE at binigyan ito ng 2 buwang palugit para makipagkasundo. Kung hindi pumayag ang Iran, posible na maglunsad ng military action ng Amerika. Isa sa mga pangunahing sasandigan nila, ang B-2 Spirit. Ano ang B-2 Espiritu? Ang Northrop B-2 Spirit ay isang heavy stealth bomber na unang pumasok sa serbisyo noong 1997. Disenyado itong makalusot sa makakapal na depensang panghimpapawid
ng hindi namamalayan at ihatid ang pinakamabibigat na pampasabog. Sa loob ng 28 taon, wala pang nakalulunsad ng missile laban dito. Ganito ito katindi. Mga dahilan: ultimate stealth, walang vertical stabilizers, may hugis na flying wing at balot ng radar absorbent materials. Kaya nitong magmukhang wala sa radar. Thermal invisibility, nakabaon ang mga engine para hindi madaling matukoy ang init. Advanced avionics, may 136 computer systems, integrated radar, GPS, terrain following system at real-time threat analysis. Matinding armas, may 2 internal bomb base na kayang magdala ng hanggang 50,000 pounds ng nuclear at conventional weapons, kabilang ang GBU-57B Massive Ordnance Penetrator, isang 30,000 pound bunker buster bomb. Ngunit may paparating pang mas matindi, ang B-21 Raider. Ang B-21 Raider ang susunod na henerasyon ng stealth bomber. Itinuturing itong kauna-unahang 6th generation aircraft at disenyo para sa makabagong panahon ng digmaan. Ang layunin nito, dagdagan ang puwersa ng US Air Force sa pamamagitan ng mas matalino, mas maliksi at mas connected na sistema ng digmaan. Makakaya nitong magdala ng mga nuclear bombs tulad ng B-61 at long-range nuclear cruise missiles, mga modernong conventional weapons gaya ng GPS-guided GD-DAM at anti-ship missiles, real-time battlefield communication gamit ang Link 16 at satellite links, intelligence, surveillance at electronic warfare systems. Ang B-21 ay inaasahang papalit sa B-1 Lancer at B-2 Spirit. Mas mura rin ito kumpara sa B-2, nasa 630 milyon bawat isa kumpara sa 2 bilyon ng B-2. Konklusyon, sa loob ng halos 3 dekada, ang B-2 Spirit ang simbolo ng lakas at stealth ng Amerika. Ngunit sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan, lalo na sa Iran at mga Houthi, isang bagay ang malinaw. Kapag ang mga B-2 ay lumilipad na, ibig sabihin seryoso na ang Amerika. At sa paglapit ng B-21 Raider, mas malakas at mas matalino pang kapalit ang paparating. Bago tayo magtapos, ay big shoutout po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shoutout kina June Suwaib, Carlos Perez, Innocent Arcade, Richard Bidirio, Antonio Poyon at Freddy Atole. Maraming salamat po mga idol sa inyo panunood at suporta dito sa ating munting channel. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.